Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang classic case sa criminal law na itinuturo sa lahat ng law schools. Ang US versus Achong. Dito natin makikita kung paano pinapahalagahan ng batas ang mistake of fact o pagkakamali sa paniniwala ng isang tao sa sitwasyon. Si Achong ay isang kusinero na nakatira sa Maynila. Dahil sa dami ng nakawan sa lugar, siya ay laging kinakabahan tuwing gabi. Isang gabi habang siya ay natutulog, may biglang bumukas ng kanyang pinto. Sumigaw siya ng babala pero hindi tumigil ang taong nagbubukas. Dahil dito, kinuha niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang pumasok. Pagtingin niya, ang nasaksak pala niya ay hindi magnanakaw, kundi ang kanyang kasama sa bahay na si Pascual. May pananagutan ba si Achong sa pagkamatay ng kanyang kasama? Kahit naniniwala siyang magnanakaw ang pumasok? Ang sagot ng Korte Suprema, wala siyang pananagutan. Bakit? Dahil ito ay tinatawag na mistake of fact. Ang paniniwala ni Achong ay makatwiran at tapat. Akala niya ay may magnanakaw na papasok. Kung totoo ngang magnanakaw iyon, tama lang ang kanyang ginawa bilang depensa. Kaya't dahil wala siyang masamang intensyon at ang kanyang pagkakamali ay wala ring kapabayaan, hindi siya maaaring maparusahan. Sa ilalim ng mistake of fact doctrine, walang criminal liability kung ang ginagawa mo ay nagiging legal kung totoo ang mga facts ayon sa paniniwala mo. Ang intensyon mo ay mabuti at ayon sa batas, at ang pagkakamali ay nagawa ng walang kasalanan o kapabayaan. Tandaan po natin sa criminal law, mahalaga ang intent o layunin ng tao. Kung kumilos ka ng may mabuting paniniwala at walang kapabayaan, pero nagkamali ka lang sa sitwasyon, hindi ka basta-basta mananagot. Ito ang aral ng kasong US versus Achong, na ang batas ay hindi bulag sa mga pagkakamali ng tao, basta't ito ay tapat at makatwiran. Kung gusto nyo pa ng mas maraming kaso at doctrines explained in simple Filipino, mag-like at mag-subscribe dito sa ating channel. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.